from ICCF or Emmanuel City Center Fellowship sa Buanga City. Ngayong umaga na to, nais ko ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng paalaala kung paano natin pagtatagumpayan ang buhay. Sa buhay, madalas natin nakikita kung paano ang tagumpay at pagpapala ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao sa ating paligid. May ilan na nakikigalak sa atin, at ngunit may iba rin na nahihirapan dahil sa selos at kawalan ng tiwala sa sarili. Ngayong araw na ito yung ating pag-uusapan kapag ang selos ang namamayani sa ating mga puso. Sabayan niyo ako, buksan natin ang ating mga Bible in the book of 1 Samuel, chapter 18, verses 7 to 8. Sabay-sabay natin basahin. Habang sumasayaw ang mga babae, sila'y umaawit na ganito. Napatay ni Saul ang libo-libo, ngunit si David ay 10,000. Ngunit nagalit ng gusto si Saul dahil sa awit na ito, sapagkat inisip niyang kay David ipinapalagay nilang higit na dakila kaysa sa akin. Ano pa ang kulang sa kanya kundi ang kaharian? Let's blessing be upon the reading of His holy word. Ang selos ay tahimik na sumisira sa ating pagkatao. Nagsisimula ang selos sa paghahambing ng ating sarili sa iba. Sa halip na magdiwang sa tagumpay ng iba, minsan nabubulag tayo sa inggit at nakakalimutan natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Bilang mananampalataya, kilalanin ang anumang tanda ng selos sa inyong puso. Palitan ang inggit ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Diyos. Matutong makigalak sa tagumpay ng iba bilang bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Ang paghahambing ay nagsisilang ng kawalan ng kumpiyansa. Sa halip na magtiwala sa pagkakakilanlan sa Diyos, minsan inisip natin ang halaga natin ay nakasalalay sa opinyon ng tao. Dapat hanapin mo ang tunay na halaga at pagkakakilanlan sa Diyos, hindi sa papuri ng iba. Unawain na ang plano ng Diyos para sa iyo ay natatangi at hindi kailanman mababawasan ang tagumpay ng iba. Magtiwala sa tamang oras at sa layunin ng Diyos, kahit na parang mas pinagpala ang iba. Ipagkatiwala sa Diyos ang iyong insekuridad sa panalangin at hayaang Siya ang magbabago ng iyong puso. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan. Ang selos ay sumisira, ngunit tinatawag tayo ng Diyos upang magtiwala sa Kanyang kalooban at makikigalak sa tagumpay ng iba. Tulad ni David, bawat isa sa atin ay may natatanging papel sa kaharian ng Panginoon. Itapon natin ang selos at yakapin ang kagalakan sa kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanyang perpektong plano dahil Siya ay perpektong tagapagplano ng ating buhay. Kaya't hilingin natin sa Diyos na ipakita kung may selos o insekuridad ang ating mga puso. Ipagkatiwala natin ito sa Kanya, mangakong mamuhay ng may pasasalamat ang pagtitiwala sa Diyos sapagkat sa Kanya tayong lahat ay pantay-pantay. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Amang tagapagligtas, Panginoon, hinihiling namin na buksan ninyo ang aming puso at isipan upang makita namin ang mga bagay-bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Lalo pa, Panginoon, yung pagsiselos na magiging hindi kami magasaya sa tagumpay ng iba. Hayaan niyo po kami, Panginoon, palayain niyo po kami, Panginoon, sa pag-uugali na ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na sundin namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Naway, Panginoon, kung sino po ang mararating ng devotion na ito, hinihiling ko po sa inyo, nabibigyan niyo po sila ng panahon upang pagnilay-nilayan ang kanilang mga puso at damdamin upang makita nila ang halaga ng kanilang buhay na ipinagkaloob niyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya at pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesus Kristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Thank you. God bless us all.